Nanggigigil kapag may cute at nanggigigil kapag may kinaiinisan. Karaniwan na po sa mga Pinoy ang salitang gigil. Pero isa lang po yan sa mga salitang Tagalog o Filipino na isinama sa Oxford Dictionary. Ating saksihan. Gigil! Ganyan pag nakakakita ng cute na tao, bagay o hayop. Sa tindi ng emosyon, parang gusto mong pangurot. Pero minsan, pwede ring sabihin sa taong kinaiinisan, gigil mo ko eh. Pangkaraniwan na ang gigil sa bokabularyo ng Pinoy. Pero kamakailan ay isinama sa Oxford English Dictionary. Tumutukoy ito sa matinding galit, pagkasabik, o kasiyahang makakita ng cute o adorable na nakikita sa pagsasara ng kamao, pagngit-ngit ng ngipin, panginginig ng katawan o pangungurot o pagpisil ng kung anuman. Tinanong namin ng mga kapuso online, ano o sino ang nagdudulot ng gigil sa inyo? May nagpadala ng pictures at videos ng mga alaga, pati ng mga bata. Ang dalawang netizen, gigil raw sa kanilang mga asawa. Nakakagigil naman daw para sa iba ang umutang na mahirap singilin, katrabahong laging late, at kapitbahay na nagkakaraoke tuwing oras ng pahinga o tulog. Mayroong ding gigil sa sobrang traffic at may gigil sa balance ng kanyang account. Paliwanag ng Oxford English Dictionary, may mga untranslatable word o mga salitang hindi basta-basta nasasalin sa Ingles. Kaya ginagamit na lang sa Ingles ang mismong salitang Tagalog. Gaya ng salakot, isang uri ng sombrero. Isinama rin ang lumpia na hiniram din daw sa Malay at Indonesia bukod sa Tagalog. Pasok din ang videoke at sando. Isinama rin ang mga salitang Ingles na may naiibang paggamit sa Tagalog, gaya ng load ng cellphone, CR o comfort room at terror bilang pagtukoy sa istrikto o demanding na guro. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.